Adobo without toyo is not adobo. Ayon kay Supremo. Nagalit pa yata. Well, anyway, magluto ulit tayo ng adobo na walang toyo gamit naman ang bagoong isda. Let's go! Yes, manok naman ang gagamitin natin sa ating adobo ngayon. Sinimulan natin yan sa paggisa ng ating bawang. Ayan. Tapos pag mabango na, isusunod ko na yung ating luya. Ayan, medyo damihan yun ng luya kasi malansa yung manok at malansa yung bagoong isda. Diba? Pangontra yan. Pag nag-brown na or golden na yung ating bawang at luya, ayan, nilagay ko na yung ating manok. Igisa lang natin yan ng mabuti hanggang sa mag-iba na yung kulay. Hindi na kulay pink, no? Gisa lang natin hanggang sa, ayan, hindi na kulay pink ang ating manok. Tapos lalagyan natin ng sariwang giling o sariwang dikdik na paminta. Medyo marami para mabango. Masarap yan sa adobo. Ayan, pangontralansa din yan. Damihan natin. Uy, sarap yan. Tapos ito, nilamukos na laurel. At ito na nga ang ating boneless bagoong isda. No, ang tawag ng iba dyan, ginamos. Yung kung ano man tawag mo dyan, basta iyan. Naglagay lang ako ng 2 kutsara kasi masyadong maalat tong nabili ko. Ayan, ang gagamitin kong pangsangkot siya sa aking manok. Ayan, mix ko lang yan na mabuti. Tapos, tatakpan. Ayan, halang mga 8 minuto, no? Para maluto talaga siya dun sa ating aromatics at masangkot siya sa ating bagoong isda. Mapapansin nyo, pagkatapos ng 8 minuto, ayan, no? Nagpawis na siya, nagkatas. Okay lang yan. Lalagay na tayo dyan ng suka. 1/4 cup ng suka ang aking ilalagay. Alright, tas hahayaan ko lang yan kumulo. Hindi ko yan nahaluin, hindi ko yan gagalawin. Hayaan ko lang kumulo mga 5 minuto. Ayan, para maluto talaga sa ating suka yung manok. Ayan, makakatanggal din ng lansa yan, yung ang suka. Alright, pagkatapos ng 5 minuto, ayan, pwede na natin haluin ang ating manok. Tapos, tutuloy natin yan sa pagluto at itutuloy sa occasionally na paghalo ng walang takip hanggang sa mag-reduce yung sabaw or matuyo yung sabaw at mantika na lang yung matira sa ating niluluto. Ayan, mantika na lang matira sa ating sabaw. Yun ang ibig ko sabihin. Alright, ayan, mapapansin nyo, ayan, nagre-reduce na, no? Hanggang sa kapag mantika na lang, ayan, lalagyan na natin yan ng sili. Tapos ito, optional lang, pero makakadagdag to sa freshness ng ating niluluto, lalo na't malansa. Naglagay ako ng kalamansi at masarap naman kasi yung kalamansi sa bagoong. Alright, no? Ayan, mga ilang piraso ba yan? 4. Tapos tutuloy ko na yan sa pagluto. Ayan, mantika na lang talaga natitira. Hayaan ko na yan maprito. Kung gaano katagal ipiprito, kayo na bahala. And now, look at that. Ayan, pag na-achieve nyo na yung gusto nyong pagkakaprito ng inyong adobong manok, ayan, pwede nyo nang itigil ang lahat ng ayan at kayo'y kumain na, di ba? Ang ganda ng kulay. Ayan. Ayan, isa na namang adobo na walang toyo ang ating niluto at this time gamit ang bagoong isda. Para sa marami pang recipes, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe. Naku, napakasarap talaga nito. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!